Ang pinakamabigat na taong nabuhay ay si Khalid bin Mohsen Shari ng Saudi Arabia. Noong buwan ng Agosto taong 2013, tumimbang siya ng kagulat-gulat na 1,345 na libra o katumbas ng 610 kilo. Mayroon siyang body mass index na 204 na siya ring pinakamataas na naitala. Nang malaman ni Haring Abdullah ang mapanganib na kalagayan ng kalusugan ng lalaking ito, ipinag-utos niya na isugod si Khalid sa ospital sa Riyadh. 3 taon na hindi nakalabas ng bahay si Khalid, at ang paglipat sa kanya ay naging isang napakalaking proyekto na nangangailangan ng mga manggagawa na tibain ang isang pader at gumamit ng forklift para ilipat siya sa isang flatbed na truck. Hindi ka panipaniwala, pagdating ng taong 2016 ay nakabawas si Khalid ng higit sa 700 na libra, mahigit sa kalahati ng kanyang timbang. Bagaman hirap pa rin si Khalid sa paggalaw, iniulat ng mga doktor na mataas ang kanyang pagnanais na pumayat at patuloy na bumubuti ang kanyang kalusugan. Madalas na tinatawanan at binibiro lang ang labis na katabaan, ngunit hindi ito dapat pagtawanan. Isang pag-aaral kamakailan ang nag-aangkin na ang obesity ay pumapatay ng 3 beses na mas maraming tao sa buong mundo kaysa sa malnutrisyon. Ipinapayo ng Biblia na ang pagkontrol sa iyong gana sa pagkain ay mahalaga hindi lamang para sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong espiritu. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan, at ginagawa itong alipin, upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Unang Korinto Kapitulo 9, versikulo 25 at 27. Ang pagbaba ng timbang ni Khalid ay hindi nangyari sa isang gabi. Sa espiritual na buhay, ang pagtatagumpay mula sa masasamang ugali ay tulad ng isang maraton. Ang prosesong ito ay nagtuturo ng pagpapakumbaba, pagiging mapagpasalamat, at pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang ating layunin ay hindi lamang ang mapatawad ang ating kasalanan, kundi makita din ang katangian ni Kristo sa pamamagitan ng pagtitiis at araw-araw na pagpapasakop. Ang bawat tagumpay sa kasalanan na kasama si Kristo, gaano man kaliit, ay nagpapakita ng matibay na relasyon sa Diyos at matibay na kaisipan. Ang kalagayan ni Khalid ay tulad ng kondisyon ng maraming individual na nakakulong sa kasalanan, adiksyon at masamang nakasanayan. Isang matinding sitwasyon kung saan hindi sapat ang simpleng kagustuhan lamang. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos upang gibain ang mga pader na itinayo natin sa ating sarili, at isang matinding determinasyon ng pagtanggi sa sarili mula sa masamang gawi. Ang kwento ni Khalid ay nagpapakita ng kawalang kakayahan ng tao. Si Khalid ay literal na hindi na makagalaw sa sarili niyang bigat. Ito ang larawan ng ating espiritual na kalagayan. Tayo ay inutil at walang magawa sa ilalim ng bigat ng ating mga kasalanan at masasamang gawi. Maaaring alam natin ang dapat gawin, ngunit hindi natin kayang kumilos sa ating sariling lakas. Dahil dito, ang Diyos mismo ang nagbigay ng tulong sa ating kawalan ng kakayanan. Ang grasya ng Diyos ang bumigiba sa mga pader na hindi natin kayang gibain. Ang di nararapat na pabor na nagpapahintulot sa atin na makalaya, at pagkatapos ay nagbibigay lakas sa atin upang magbago at magtagumpay sa kasalanan. Ang tagumpay at pagbabago ay resulta ng pagtanggap sa libreng biyaya ng Diyos para sa lahat.